Gamit nga ang presidente ng pinagbabawal na droga. Dahil sa naging kwento po ni Cathy Binag, ayan na po, first time merong eyewitness. Bukod pa dun sa video na sinasabi nila na hindi naman daw authenticated. Paano ang gagawin natin dito sa eyewitness? Ako po, pinatutuhanan ko yung mga sinasabi ni Cathy na talagang sila ay magpartner ni Congressman Florendo. Dahil kilala ko po sila pareho nung ako po ay nasa Kongreso. No? At paano mo ma-i-deny ngayon yan na hindi totoo ang mga sinasabi ni Cathy Binag? Lalong-lalo na, kaya naman pala siya nagsalita, siya nagkaroon na ng bagong buhay bilang isang born-again Christian. No? At yan po ngayon ang dapat sagutin ng presidente. Naku, nawindang tayo nung Sabado dahil nung Sabado itong si Maharlika Bojaquera ay in-interview ang isang Cathy Binag. Itong Cathy Binag po, kakilala ko yan dahil kasama ko talaga nung 17th Congress, yung dati niyang partner na si Congressman Tony. Ito po yung kay Cathy Binag. Sir Torre, palagay ko mas magandang inaasikaso niyo ito. Palagay ko mas iniimbestigahan niyo to kaysa punta kayo ng punta dyan sa Davao at inaabalan niyo ang mapayapang syudad ng Davao. Sir Marbil at Sir Torre, ito asikasuhin ninyo. Totoo ba yung sinasabi nitong si Cathy? Kasi kung totoo to sinasabi ni Cathy at gumagamit ang presidente natin, yan po ay may direct effect sa peace and order ng bansang Pilipinas. Kasi kung gumagamit ang presidente, chances are nagpapapasok din ng droga. Kung sakali chances are hindi yan concern masyado sa peace and order. Gumagamit nga Chances are mainitin ang ulo niyan. Chances are palaaway yan, mahilig yan sa gera. Chances are mali ang desisyon niyan. In short, may direct effect po ito sa peace and order ng bansang Pilipinas. Palagay ko, Sir Marbil at Sir Torre, huwag niyo pong ipagtanggol yung inaasam ninyong pangarap na posisyon. Kung kayo man ay may pangarap na posisyon, bagos ang ipagtanggol ninyo ay yung mga mamamayan. Kaya kayo naging pulis, kaya kayo naging mataas ang posisyon, kaya mataas ang inyong rangko para kayo ay may responsibilidad sa bansang Pilipinas, hindi responsibilidad para tumaas pa lalo ang inyong ranggo at makamtan nyo kung ano man ang inyong pangarap. Kung sakaling kayo ay may iba pang pangarap at gusto nyong umasenso pa. Walang masama dyan. Pero unahin nyo ang mamamayan. Hindi po natin masusolusyonan na ang problema natin sa peace and order. Pag sumuko man si Pastor Kibuloy or hindi, ang Davao mapayapa. Kung ano ang Maynila, ganun pa rin. Kung ano ang Cebu, ganun pa rin. Sumuko man si Pastor Kibuloy, ano ang peace order ng buong Pilipinas? Sumuko man si Pastor Kibuloy o hindi, ganun pa rin. Pero kung may katotohanan itong sinasabi ni Cathy, may direct effect po yan sa peace and order sa Lawag, sa Ilocos, sa Manila, sa Davao at sa buong bansa. Maliwanag po. Sir, sa palagay ko na unawaan nyo yan at palagay ko, sir, alam nyo yan. Boy Florendo at siyempre, yung mga panahon na yon, very close sila ni Speaker Pantaleon Alvarez, no? Nung simula pa lang, nung election pa lang ng 2016, tumayo na akong abogado ni Speaker Pantaleon Alvarez para sa kanyang proklamasyon. Doon ko na nakikita itong si Congressman Florendo. So, konfirmado po. Talagang nagkaroon sila ng live-in relationship ni Congressman Florendo. At dahil siya nga ay naging kapartner ni Congressman Florendo, nakita niya ang pamumuhay. Hindi lang ni Congressman Florendo, kung hindi ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan, nakasama na nga si PBBM at ang Special Assistant to the President. Kung totoo yung sinasabi ni Cathy, sindikato ang datingan nitong mga ito, no? President na si Anton Lagdameo. Now, ang konteksto nito mga kaibigan, nung eleksyon, ang sabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, may nakuha siyang mga ebidensya na may isang presidentiable na gumagamit ng droga. Yun. Sir, Attorney Roque Idol, galing mong abogado. Ba't hindi kayo nakinig kay PRRD? Hindi, nagtatanong lang. Kasi sinabi na ni PRRD yan ba't di kayo naniwala? Hindi, tanong lang, hindi ko po kayo sinisisi.
Ginigising lang para iwas budol na tayo sa susunod. Ha? Makinig po kasi minsan. Alam nyo, mas marami tayong natututunan pag tayo ay nakikinig kaysa dakdak ng dakdak. Nagsabi na si PRR did before. Ilan sa inyo hindi nakinig? Si. Kampi tayo. Hindi po sinisisi, nagpapaalala lang. At ito nga ay dahil siya ay mayor. At di umano, kapag bumibisita sa mayor, kasama yung mga mayayaman, doon sila gumagamit ng droga. Eh sino ba ang mga pinakamayayaman dyan? Siyempre, yung mga nagtatanim ng saging. Pagkatapos niyan, nung Enero ng taon nito, nagsalita na naman ng presidente at pinangalanan na niya na yung presidential na sinasabi niyang gumagamit ng droga ay si PBBM. At yung impormasyon na yan ay binigay sa kanya bilang isang alkalde ng Davao City kasi yung paggamit... Sabi dito, kawawa nga kayo eh. Oh, sabi dito Saan nawala na? Ang bilis. Sabi niya, kawawa nga kayo eh. Lalo na si Banat Bay, puro pambabash. So, binash kami. Binash kami ng todo. Kasi bakit kami daw naniwala kay PRRD? Hello? Hello? Sarap tumawa. Hindi, peace tayo Peace tayo. Nagpapayo lang kami. Huwag tayong utu-uto. Madaming budol. Bubulong ko sa inyo. Huwag muna ngayon. Madami dyan. Lalabas yan. Ginagamit lang si PRRD. Kalma lang kayo, ha? ng nagbabawal na droga, nagaganap nga dyan sa Davao City. Sabi nga niya, pinagbigyan na niya dahil anak naman ng presidente, no? So, hindi na niya sinita. Pero nandyan yung impormasyon na yan. No, matapos yan, anong lumabas? Si Agent Morales na 2012 din, ha? Kasi 2012 na naging mag-live-in partner itong si Cathy Binag at si Congressman Florenda. At 2012 din, yung sinabi ni Cathy na una niyang nakarating siya sa... Ito yung sinasabi niya patungkol kay Morales. At ito sa video. Gusto ko lang pong liwanagin. I have nothing against dun sa video. No? Pero yung impact po, alam nyo, mas malakas ang impact nitong si Cathy kaysa kay Morales. Mas malakas ang impact nitong si Cathy kaysa dun sa video. Alam nyo kung bakit? Kasi kaka-announce ng video na anticipate. Pagkalabas ng video, kanabukasan may sagot na si Abalos. Ngayon, anong petsa na? Kailan binulgar ni Cathy yang patungkol sa pulburon na yan? Hanggang ngayon, wala pa silang sagot. Sa bahay ng mga Marcoses dyan sa Nara Street. Ito, balikan ko yung sinasabi ko. Yung impact nung kay Cathy, mas maganda. Bakit? Si Abalos hindi makasagot. Wala pang nagbibigay ng statement sa kanila. Alam niyo kung bakit? Surprise eh. Yung sa video tayo ng video. Talagang ano yan, yung video na yan ilang beses, mayroon pang preview yan di ba? Kaya tuloy nakahanda sila. Kampong Chicken, maraming salamat po. Isa ako na maniwala sa iyo dahil subok na kayo. Maraming salamat po. Inulit pa ni Kampong Chicken. Thank you from Singapore. Yung kay Cathy, hindi po sila nakahanda. Kaya hanggang ngayon nag-uusap pa yan. Paano sasagutin si Cathy? Pansinin nyo. Pansinin yung mabuti ito. Lagi ganito ang atake nila pag wala silang masagot. Merong ilalabas, hindi sila makasagot, ang gagawin nila, maduming atake. Ano? Yung mga vloggers ang aatake. Tingnan yung mga naglalabasan ngayon. Puro paninira kay Cathy. Di ba? Dinidiscredit si Cathy. Pero sila, saan ka nakakita? Yung leader nila hindi pa nagsasalita. Si Abalos hindi pa nagsasalita. Na lagi nagtatanggol. Pero yung vloggers nila nagsasalita na.
wala silang maisip na may katuturan. Kasi yung sa vloggers, sige, banatan nyo na lang si Cathy. Kasi kahit mali-mali ang banat nyo, kahit madumi yung banat ninyo, kahit walang kwenta yung banat ninyo, basta banatan nyo si Cathy. Habang kami ay nag-iisip pa kung paano babasagin yung sinabi ni Cathy. Paano kami magkakaroon ng official statement? Naalala nyo nung lumabas yung video, kinabukasan meron ng tenga issue si Abalos? Nakahanda sila dyan eh. Kasi nga ilang beses nating ginanyan. Meron silang depensa agad. Ngayon wala na silang depensa. Nagulat sila kay Cathy. At ito sasabihin ko sa inyo. Marami pang Cathyng lalabas. Hindi ko sinasabing testimony, hindi ko sinasabing video, pero madami pa. Bakit? Ang sikreto hindi na itatago. Ang droga po, ha? Parang pack animals yan. Yung pack, yung PACK, hindi yung pack. Pack animals. Grupo yan. Pag nagdroga yan, grupo yan. Kaya chances are kumakalat. At definitely, there will be more videos and Cathys. Sana lang, wag na natin masyado ibulgar kung paano. Basta, wala nang preview, wala na kung ano-ano, ganyan-ganyan, wala na. Basta parang si Cathy biglang lumabas. Tapos, di ba effective? Ang layo nung ginawa ni Morales, kung Morales, basag agad eh. Kinabukasan, binasag agad. Nakahanda eh. At iba ito. Kasi si Cathy, may personal knowledge. May personal experience. Nandun siya mismo kung saan tumitira. Iba yung sinasabi nung iba. Halimbawa lang nakita ko yung video, pinakita sa akin yung video. May point yun. Pero malay ko ba kung edited yung video? Pero kung wari, ako mismo nandoon sa loob habang tumitira sila, ako mismo inalok, iba impact nun. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa mata ng batas, may personal knowledge ka ron eh. Di ba? Kaya mabigat tong kay Cathy. Etong kay Cathy ang talagang, yung kay Morales wala na yun. Etong kay Cathy talaga ang nakita niya. Nakita niya eh. Hindi yan one time. Kasi lifestyle po yun eh. So it means maraming beses nilang ginagawa na meron siyang personal knowledge. Kaya mabigat. Payo ko lang, sa susunod na pasabog, can you just please shut up your mouth at gayahin nyo lang yung ginawa ni Cathy? Biglang lumabas. Para hindi ready. Forbes Park, kung saan ang sinabi nga niya is nung nakita niya si First Lady Lisa Araneta Marcos nang siya galing sa banyo, inoperan siya, Yuan. At ang sabi, no, I don't do that. What are you doing here? Ganun, medyo nataranta. Bakit nandito ka? Meron palang ongoing na... Ako, inaantay ko, di ba? Abalos. Sir Abalos, Secretary Abalos, hindi mo ba ipagtatanggol yung presidente nyo? Presidente ng Pilipinas? Hindi nyo ba ipagtatanggol? Before, ang bilis nyong sumagot, di ba? Alam mo, gusto ko lang Kasi po, ang kumakalat ngayon, delikado na po buhay nito si Cathy. Hindi po biro yung kinalaban niya rito. None other than the president. The first lady ang kinalaban niya rito. Delikado buhay niya rito. Kita nyo naman. Kung yung pastor gusto nilang lagyan ng 1,500 na pulis sa loob ng KOJC, si Cathy pa kaya? Kung kinakailangan buhusan ng 5,000 pulis yan, si Cathy gagawin nila. Na talagang directly binanatan sila. Tingnan mo ha? Ang style nito mga vloggers, para siraang puri si Cathy. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, sana naman itaas natin ang level ng ating pagbablog. Huwag laging personal attack. Kasi kahit sabihin natin na pinakamalandi
mukhang pera, maduming babae si Cathy, hindi nyo maiaalis na hindi tumitira ng droga ang first family. Kasi walang koneksyon yun. Kahit pinakamasamang babae si Cathy at sinisiraan ninyo, pero nakita ni Cathy na tumitira yung mga yan, tumitira yan. Kaya siya ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Ano sasabihin? Hindi, kasi ibig sabihin sinungaling. Hindi. Credible nga eh. Bakit? Shota eh. Ex eh. Nasa circle. Sila tumitira. Di ba? Antayin muna natin kasi ayaw kong sagutin yung mga vloggers na attack dog nila. Antayin natin sila Abalos. Kaya nga sabi ko, dati bilis lang sumagot, ngayon walang sagot. Diba? Ba't natin sasagutin yung mga ng vloggers? At saka wala akong pakialam kung madumi si Cathy o malinis. Ang pakialam ko, totoo ba ang sinabi ni Cathy o hindi? Yun dapat ang banata ng mga vloggers. Hindi kung inatake yung shota niya o hindi. Kung hindi dahil kung na-depress yung ex niya o hindi. Hindi kung madumi o malinis na babae si Cathy. Sana yung vloggers niya ang patunayan hindi totoo o totoo yung sinasabi ni Cathy. Ako lang may tanong sa inyo mga vloggers. Do you honestly believe na kaya nyo sabihin sa mga anak ninyo that BBM is sober? Tanong lang. Hindi ko pinagbibintangan si Marcos nyo. Ang tanong ko dito, do you honestly believe that Marcos is sober? Session, no? So anyway, ang pangatlong impormasyon na nakalap na naman natin si Agent Morales na meron siyang confidential agent na di umano gumagamot ang BBM ng pinagbabawal na droga sa isang kondominium sa Makati. Kaya lang po, yung testimonya ni Agent Morales, yun lang po yun. Merong confidential agent pero hindi napalutang ang confidential agent. Tapos si Maharlika Budjakera nagpakita ng video. Yung inaantay ng tao na video. O nagpakita ng video, yung tao naman na pinapakita dun sa video, kamukhang-kamukha ni PBBM. Pero hindi natin alam kung siya ngayon. Ako, ang ginawa ko lang naman po, yung video na pinost ni Maharlika, dinownload ko at linagay ko dun sa computerware na ang tawag ay Deepware. Ito po ay isang computer app na makakadetect kung ito nga ay merong AI, yung tinatawag na deepfake. Lumabas, no deepfake detected. Okay. Tapos ngayon, nawindang tayo. Kasi bagamat dinideny ng gobyerno na si Presidente yung nasa video, heto na. Star witness, Cathy Binag. 5 beses ko at least sa 10 taon na ako na siya ay nakipagsama kay Congressman Florendo, nakita ang PBBM na gumagamit ng pinagbabawal na droga. Yun yung sinasabi ko. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko lang nabalitaan na may checkpoint sa Davao. Hindi ko napanood na may checkpoint sa Davao. Nakita ng 2 mata ko na may mga checkpoint lahat ng papunta sa properties ng KOJC. Na-experience ko. Iba po yun kaysa napanood. Ito same thing. Kasi yung video pwedeng ma-edit, pwede. Pero ito yung nakita mo, especially hindi ka naman nagtitake, hindi ka nag-hallucinate. Kita mo eh. Not 1 time, not 2 times, not 3 times, but at least 5 times. Matindi yan. Kahit sa abogado nyo tingnan, first-hand information po yan. Siya mismo ang nakakita. Sa akin lang, Sir Abalos, Sir Marbil, Sir Torre, palagay ko ito dapat ang inaasikaso ninyo. Hindi ko po pinagpipintangan ang Presidente Bongit ninyo, pero dapat iniimbestigahan ninyo. Yan po. Kesa na-o-obsess kayo kay Pastor Kibuloy na wala namang kinalaman sa ekonomiya at peace and order ng bansang Pilipinas. Kung adik o hindi adik si Marcos, may kinalaman sa peace and order ng Pilipinas. Bakit hindi kayo gumagalaw? Ang sinumpaan nyo ba ay protektahan ng iilang politiko o protektahan ng taong bayan?
Ikaw, Sir Abalos, gusto mo maging senador. Ano bang purpose mo sa pagiging senador? Protektahan ng presidente or para protektahan ang bansang Pilipinas? Bakit wala kayong imik ngayon? Bakit ayaw niyong imbestagahan? Kung sinungaling si Cathy, kung peke yung video, imbestigahan ninyo. At least meron tayong patas na imbestigasyon. Hindi yung sasabihin niyo tenga lang, 'di ba?